kabuhatan. Dapat dili siya mapilani kasi may kabuhat dining kabuhatan. No, nisulod siya. Ano sa gingon? Juan 3:16, gigugma sa Diyos ang kalibutan. Tungod anang gugmaha, mga higala, mga igsoon, nisulod siya nining kabuhatan. Pinaagi sa pagpakatao. Pero gipadayan iyan dakong gugma alam na to. Wala nga wang matay angay niya, mga naghimo siya katubsanan dito sa cross, aron nga mapasaylo pa sa atong sala, o di na ta mahilayo pa sa Diyos. Mausa na ta sa Diyos, di na ta maulaw muduol sa Diyos. Ang dugo nga niaga sa kilid sa Ginoo. O sabay kag dugo ang tubig, no, dugog tubig ba? Ang dugo alas pagtubos na to. Ang dugo alas magpatok sa sala. Ug ang dugo mo nagpalit sa iglesia, ng church. No, gipalit na, gibayran na sa biniling dugo sa Ginoo. Aron mapalugwa ang iglesia. Mapanag-iya ang iglesia. Ang kagamitan sa dugo mao ang pagpaambit o kinabuhi. Okay? Paagi ni aron ang Diyos makabatolo kapikas. Kaya wala di ba po pwede nga ato siya sa mga hayop mangitaw pa mo iyang kapikas. Dili man po manulunda ang imoon iyang kapikas. No? Kitang mga tao imoon iyang kapikas. Pero moagi taon kahikayan. No? Unsay kahikayan? Una, tubson ta. Ikaduha, paambitan ta sa iyang Diyos nung kinabuhi. Okay? Katong dugo, maunong pagtubos, katong tubig, mauto ang kinabuhi na ipaambit sa Diyos ka na to. Okay? Diyos ang pagpaambit sa Diyos iyang kinabuhi, pagdugang sa kilid, niagas ang tubig. Okay. Sasabi nga sa Ginoo sa iyang kagalingon sa Juan 12:24. Kung sa gingon sa Ginoo, siya gawas kung usa ka lugas trigo, kung dili ni mahulog sa yuta o dili ni mamatay, magpabilin ning maginusaran. Apan kung mamatay ni, mamunga kinig daghan. Okay? Unsa ang pagpalugwa sa Dios o kapikas? Inanang kining bugtong anak muagi sa kamatayon ug mabanhaw aron mosalan mamunga og daghan. Okay? Ano ito sa may trigo dere kanilang mais, kanang binhi sa mais, kanang isa ka buok binhi sa mais. Okay. Sa sulod sa binhi sa mais naaday na tago nga kinabuhi. Nga kung dili mabuak ng binian, dili makagawas ang kinabuhi sa sulod. Ang prinsipyo sa binhi, dili na mo isulod o pitaka. Di po na mo isulod o kahit. Aron mo sana ng binhi, kaya isa ka buok mais, inubong ni mo na, asa inubong? Sa yuta, sa to pa kamatayon, lalagway kamatayon. Buagi ang binhi o kamatayon. Ikatulog adlaw, sa'yo mo makita. Doon na inigawas gikan sa yuta. Na negative. Inala ang atong Ginoo. Diyan niya ang Diyos na nga kinabuhi na confine sa iyang humanity. Ang iyang pagkatao mo ang kabhang sa Diyos nung kinabuhi. Kinalan pabuak ang iyang pagkatao para makagawas ang Diyos nung kinabuhi. Okay? Para makadawat ang Diyos nung kinabuhi. Mao po na ang binhi sa mais. Kung dili mabuak ng kabhang sa mais, dili makagawas ang kinabuhing natago sa sulod sa binhi. Inana ang atong Ginoo. Aron ka makadawat sa iyang Diyos nung kinabuhi, kailangan mabuak ang iyang pagkatao pinaagi sa kamatayon. Doon ay gilubong siya, ikatulong adlaw na banhaw. Pero sa amantay, anak sa Diyos pag-usap. Sumala sa unang Pedro 1:3. Sa gingon dire, dalago ng Diyos o gamahan sa atong Ginoong si Kristo, tungod sa iyang dakong kaluoy, gipanganak ta niya pag-usap,
pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa mga minatay. Kano sa atan ni sanay, kano sa ni sanay si Kristo. Kano sa atan nagipanganak, panahon sa iyang pagkabanhaw. Okay? Pagbasawa na ito ang Roma 8:29. O sige mo. Kaya pa basawa, Roma 8:29. Ora ba tayo oras na, no? Layo pa, layo. Roma 8:29. Laro na to, kay ang Juan 3:16. Kung sa ingon na sa Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Bugtong anak sa Diyos. Okay? Pero basahan niyo mo ang Roma 8:29. Kung sa ingon. Okay. O, kay ang mga giilan niyang daan, gitudlo sa diyang daan, nga masama niya, nga sama sa dagway siya anak, aron mahimo siyang panganay sa daghang mga igsoon. Okay? So Kristo din sa Roma 8:29, nahimo ng panganay sa daghang mga igsoon. Giunsa man sa bugtong anak ang pagkahimo pagpalubwag daghang mga igsoon. Basta bugtong anak, wala na ilain, way kaduha. Pero kani si Ginoong Hesus, anong daghan naman siya igsuon? Motong na pastor, natingala siya, sa iyang napasahan niya ni. Pero Juan 3:16, bugtong naman anak ang Diyos. Padayon siya, kung saan na natin pagkahimong anak sa Diyos, na bugtong naman anak sa Diyos, ang Diyos. Kita diri wala may mahimong anak sa Dios, kung bugtong lang anak ang Dios. So kita na yung anak punta sa Dios. Kalau sama na itabi mahimong anak sa Dios. Kaya bugtong na bang anak ang Dios, wa may lain. Pinaagi ni bugtong anak nga niagi sa kamatayon, nabanhaw, namunga og daghan. Basta kadang Diyos na nga kinabuhi nga naa ni Kristo Jesus na paambit pinagi siya kamatayon o pagkabanhaw. Sa iyang pagkabanhaw, iyang nahimo siyang espiritong tagatag o kinabuhi. Okay? Nahimo ang atong Ginoo na espiritong tagatag o kinabuhi. Importante kayo nga kamaturan sa Biblia. Kaya wala mahimong espiritu ang Ginoo nga tagatag o kinabuhi, kita na sa Pilipinas, watay labot nining kinabuhian. Dili ta mapaambitan sa Diyos ng kinabuhi. Kaya tuara siya dito sa Jerusalem. Tuara kang ato nadungog, nga nikayab siya. Mabasa sa Biblia, nga nikayab siya sa langit. Kung wala siya may mong espiritu tagatag kinabuhi, kawang atong pagtuo. Kawang atong pagbautismo, kining Biblia way pulos na tanang pagtulaan way hinungdan, ano man di mangyapon ta makadawat, di mata makadawat sa pagkaanak sa Diyos. So salamat ang atong Ginoo, una nahimo siyang unod sa duha niya kapagkahimo, then nahimo siyang espiritu nga tagatag sa kinabuhi. Ang gitong pulong sa espiritu pneuma, nagpasabot gininhawa kod hangin. Naay hangin, kitamog hangin, wa mo kitag hangin. Naay hangin. Okay, naay hangin. Walay hangin, di man ta mabuhi. Sa Ginoo sama na siya hangin. Bisan asang suot sa kalibutan, naay hangin. Busang atong Ginoo karon omnipresent, bisan asa naa siya. Kung mutuo ta, mudawat niya, makadawat ta, mga igala, mga igsoon. Kung sa'yo madawat na to, Diyos mong nga kinabuhi. Okay? Kini nga kinabuhi, mauni ang magpalugwag kapikas sa Diyos. Wa siya magkuhag laing binuhat niya nga himuon niyang kapikas. Kitang mga tao ang dunay kaymuan kong kapasidad
nga mudawat din Diyos nun nga kinabuhi. Busaro mahimutang kabahin sa pangasaunon sa Ginoo. Nagkinangantang ianak pag-usap aron makadawat ning Diyos nun nga kinabuhi. Gianak ta sa atong mga ginikanan nga dunay tawhanon nga kinabuhi. Apan kanang tawhanon nato nga kinabuhi dili na mahimong kapikas sa Dios. Kanang Diyos nun nga kinabuhi noon sa diyang ipanganak ta pag-usap sa tubig o sa espiritu. Kanang kinabuhi nga iyang ipaambit nato mo na mahimong sama niya sa kinabuhi o kinaiyan. Mo na pagpalugwa o pangasaunon. Mo na makaambit taon niya makasulod ta sa kasal sa Kordero. No? Pakaslan niya ang iyang mga tinubos. Magigat panganak pag-usap. So kini ang pananaw nga kinahanglan atong makita mahigala mga igsoon aron dili masayang ang atong pagkatao. Dili ta masayang sa atong pagkabuhi. Aron dili ta masayang, usaha man nato. Kinamudawat ta sa kinabuhi sa Dios. Usaha nato pagdawat pinaagi sa pag-anak pag-usap. Ingon ang Ginoo sa 1:3 ang gianak sa unod man. Ang gianak sa espiritu man. Ha? So kaduha na tayo anak. Sa unang higayon, ianak ta sa tawhanon nga kinabuhi. Ianak ta sa tao. Mao na nga nakasulod ta sa gingharian sa tao. Pero ngayon ang Ginoo, kinahanglan ianak mo pag-usap sa tubig o sa espiritu para makasulod sa gingharian sa Dios. Na ato din pang Diyos din nga nangandoy kapikas na ay gingharian. O kita mga tao gusto niya pasudlon ta ng gingharian aron mahimot ang kapikas tatabang sa Diyos. Kano saan man tayo makasulod ng gingharian? Kano saan man tayo makasulod sa gingharian sa Diyos? Sayan ba kayo ang requirements? Dili na ka maningkamot na mabuot ang tao. Mamaayong tao sa katilingban. Di na kinahanglan mo gasto pagkagdakong sa lapi para makasulod sa gingharian sa Diyos. Di na ka maghigaro, magsignegosyo para makasulod sa gingharian sa Diyos. Simple lang. Sa gingon niya, ianak mo. No? Inginan niya sa likod mo. Ayaw ko bulong. Kinahanglan, ianak mo pag-usap. Kaya sa digid mo makasulod sa gingharian sa Diyos. Kung dili mo ianak pag-usap sa tubig o sa espiritu. Wala na i-condition, makasulod ka. Ano makasulod ba ka kung ianak pag-usap? No, sa unang pag-anak, nakabaton ta sa tawhanon na kinabuhi nga nakapasulod nato sa gingharian sa tao. Kuto bradiha ang tawhanon na kinabuhi. Asa ra ang kinabuhi sa tao? Para na sa gingharian sa tao. Kinahanglan basabtan ninyo ni. Kaya daghan karon mga tao nangandoy makasulod sa langit, makasulod sa gingharian sa Dios. Pero wala nila tagda nga ang kinabuhi sa tao. Kuto bra sa gingharian sa tao. Di na kasulod sa gingharian sa Dios. Okay? Kung mangandoy ka mamusulod sa gingharian sa isda, o sa may buhaton, kinahanglan ianak ka sa kinabuhi sa isda para makapuyo ka sa gingharian sa isda. Kung gusto ka mapuyo sa gingharian sa langgam, ianak ka sa kinabuhi sa langgam para makasulod ka sa gingharian sa langgam. Di ba? Karong gianak man ta sa tao, mata na sa gingharian sa tao. Apan inoon ang Ginoo nga ianak mo pag-usap para makasulod sa gingharian sa Dios. So nagpasabot nga gianak ta sa Dios nun nga kinabuhi. Ang Dios nun nga kinabuhi mao'y paagi nga makasulod ka sa gingharian sa Dios. Sa diyang doon ta Dios nun nga kinabuhi. Sa diyang gianak na ta pag-usap kung sa atong buhaton. Ingon sa Apostol Pablo, nangabudlay ko, nanudlo ko ninyo, adlaw gabi, naghago ko, ano ni kapatubang mo, mahingkod na, diha ni Kristo. Natay Diyos nung kinabuhi, usawa natin na, ato ng patubuon, atong himong hamtong, kaya ang Diyos dili bangasawa o underage. Kaya si Grace, underage ka ni. Huwag kasama may tabo doon.
Inana po ng atong Diyos. Bisag anak na tapusan, ibaptismuhan na ta. At imanon na to ang Diyos nung kinabuhi nga mutubo. Aron nga maapilta, inigbalik sa Ginoo, maapilta sa kasal sa Kordero. Okay? Tubo. Usayon ang gikinahanglan, gatas sa pulong. Minom tag gatas sa pulong. Daray gatas sa pulong sa Ginoo. Sa kapag mabasa kag Biblia, makainom ka sa gatas sa pulong. Labi na sa bagong mga magtotoo. Gikinahanglan na siya para mahamtong ta sa kinabuhi. Ingon pa si Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 12. 11:2. Sige nga niya, kay ako, abila ko idakong pangapugo alam ninyo. Kay ikatagana man kamo nga masawa sa usalang kabana nga mao si Kristo. Ito sa ipagpangalaga ni Pablo. Ang pagpangalaga ni Apostol Pablo, nag-andam siya o usa ka pangasaunon ni Kristo. Ang iyang pagpangalaga, dili pagpasikap. Dili aron mahimaya siya sa iyang kaugalingon. Nakita niya ang naa sa kasing-kasing sa Diyos, na ang Diyos nanginahanglan dahil o pangasaunon. Kinsa may iyang giatiman na may mong pangasaunon ni Kristo. Kitang mga magtotoo. Kitang mga taong gianak punusap sa Diyos nun nga kinabuhi. Gusto ni Apostol Pablo nga mahamtong ta nining kinabuhi para maandam ta na may hiniusang pangasaunon ni Kristo. Mabasa sa Biblia. Kining Diyos magtigminyo na to. Busa ka lang wala pa di anak pag-usap. Kailangan maanak na mo pag-usap para manaamoy Diyos nun nga kinabuhi. Kita pong anak na pag-usap, patubuon po ng Diyos nun nga kinabuhi. Pahamtungan na mga ison. Sa may pagi para mahamtong na. Sige. Kung dato ka, kaon ka kadadaw, litson. Kaon ka mahalon nga mga isda. Din susiha ang imong Diyos nung kinabuhi, nitubo ka. Kung sa may kalanoon sa Diyos nung kinabuhi, pulong sa Diyos. Kung wagay, basa ang po sa pulong sa Ginoo, di ka mutubo sa Diyos nung kinabuhi. Dili po ka may mong hamtong nga maandam nga masawa sa atong Ginoo. Busa mahigala mga igsoon. Nakasabot na siguro mo kung sa'yo gilagwayan ining kaminyon ni Grace o niya niya. Kinain kaminyon naman niya siya moto till death do us part. Masama na ang kamatayon. Pag mamatay na, pwede na mga sawag lain ng till death do us part. Pero ang kami nyo na to sa Ginoo, eternidad. Sa nilabay ng eternidad, ang Diyos na kinusar. Pero sa malabot na eternidad, ang bagong Jerusalem. Sa bagong yuta, bagong langit. Ang Diyos, doon na na'y kauban. Doon na na'y kapikas. Kita karon nga magtotoo niya, nagipanganak sa Diyos nung kinabuhi. Kita may mga asawa sa Diyos sa umalabot na eternidad. Kanaman kaya pag-anak ko sa pagdawat man sa walay katapusan, dili madunot nga kinabuhi sa Diyos. Mo ni ang atong puhunan sa atong makaluluoy nga kahimtang karon. Nakigpisog ta ning kinabuhi sige bugog pangita kwarta para makakaon. Para lang nga masulbad ang problema na ito adlaw-adlaw. Pero butang nga di na ito kalimtan. Gusto ang Diyos o kauban sa malabot nga eternidad. Di na matangitag bugas dito. Di na mangita o kwarta dito. Magpahimulos lang ta sa kadato sa Diyos. Kauban niya sa malabot na bagong universo. Sa dagan ng Ginoo, ang igala mga igsoon, noon na nato tason,
Kay manguli para ba ni uban. Kinawa kadawang niya yung ngaluan. Nasayod ko bisan ng mga igsoon nato di Santa Panawa pakadungog kanin sa iya. Ang Dios magminyo. Magminyo ang atong Dios. Kita mo iyang pangasaunon. Pero kinabuhan kita sa kahikayan. Sa kahikayan. Pag-anak, pag-usap. Pagbala, pagbago. Pagbalaan. Pagkatransforma. Pagtukod. Pagkahimaya. O, pagkasama o pagkahimaya. So, kung yanak na tapag-usap, usa na gihulat na to. Usa ka adlaw, wabot. Himayaon ta uban sa Ginoo. So kung wata anak po usap, wata Diyos nung kinabuhi, basyo ta mo tao, para asa man ta, para ta sa linaw ng kalayo. Busa ka wala pa anak po usap. Pero anak na pag-usap, para di ta matambog sa linaw ng kalayo. So salamat sa Ginoo, dili na kukutok, nanawat ninyo. Ayaw na ginapakya sa katong wala pa,